Yo, what's up YouTube? Ayun, magandang gabi po sa inyo dyan at magandang umaga, tanghali at gabi kung saan man kayong sulok ng mundo. Yung mga OFW natin dyan, ayun, kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuting kalagayan po kayo. Ayun, Uncle TV ulit, nagbabalik. Ang video na to hatid natin guys, celebrity updates. Ayun, sa description lang po ang kanyang channel, paki-subscribe at paki-bisita na lang po. Ayun. At kung kayo pala ay bago sa ating channel, hinihikayat ko po yung i-subscribe ang ating channel, paki-like, comment at pahit na rin sa ating notification bell para ma-update kayo sa ating mga bagong ina-upload. Ayun. Shout out po sa ating mga bagong subscriber. Maraming salamat po at sa mga bagong pasok sa ating channel. Ayun. At sa ating mga bashers dyan, shoutout po sa inyo dyan. Thank you very much sa comments niyo. Ayan. Ayan, wala na po tayong patubig-tubig pa. Silipin na natin to. Baka masilip pa to ng iba. Cards, another updates po kung saan ito pong si Attorney Maggie Abraham Guarduque ay nagbigay na po ng kanyang statement patungkol sa late na sa tagumpay nga na nakuha ng TVJ ang trademark ang lahat na yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, nasa description lang po guys at higit po na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magsimula sa ating mga updates, of course, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga natin. Thank you so much. Medyo matagal pong nanahimik ito pong si Attorney Maggie Abraham Guarduque with regards po dun sa labanan ng trademark. Matapos pong inabas ng Abante yung kanila pong news online na kung saan tagilid daw di umano ang Tape Incorporated sa usaping trademark dahil daw nagkaroon po ng nagkaroon ng konting problema, no? Dahil kahit po nakakuha na po ng 10 years contract ito pong Tape Incorporated, pero hindi pa rin pala yun ang possibility para magamit nila ang trademark for the longest time, kung saan ulit-ulit na nga pong ginagamit ng EAT, no, ng ilan sa mga hosts ang word na Itbulaga, no, paulit-ulit na po yan. Kaya naman narito naman ang ilan sa mga pangyayari, no, patungkol po dito sa trademark na ito. Ano na nga bang estado nito, no? Ayan, ano kaya? Update natin tungkol sa trademark ng Itbulaga. Sumagot na yung pong kampo ng tape through Attorney Maggie. Doon po sa naging balita nung nakaraang araw sa Abante na hindi daw po umabot yung kanilang objection doon sa trademark application ni Joey De Leon. Okay, so basahin po natin. Ito po ay mula sa Board Productive na page. Dito po kadalasan sumasagot yung pong mga latest na issues about sa tape. Nagbibigay na statement dito yung tape kadalasan. Okay? So madalas po totoo na kadalasan naman po ay nahitimo, nagaling sa tape talaga yung po nilalabas po nila. So lumabas sa pahayagang Abante noong October 3 na naghabol umano ang kampo ng tape sa pagpa-file ng opposition laban sa Itbulaga trademark application ni Joey De Leon. Nakasahad sa article ng naturang pahayagan na posible umanong mabasura ang opposition dahil tapos na raw ang paghahain ng opposition. So na-late daw yung po yung sinasabi dun sa article. Kinumpirma ni Attorney Maggie na October 2 nga naipasa ng tape yung kanilang opposition dun sa trademark, pero nilinaw niya na October 1 daw ang huling araw para sa paghahain ng opposition. Pero dahil pumatak sa araw ng linggo ang due date ay October 2. So this is the publication date of Joey De Leon's trademark application of Itbulaga as per the IPO website and official Gazette, September 1. So due date for the filing is October 1. Since October 1 falls on a Sunday, then the due date is on October 2. Thus, yung tape filed the opposition on Joey's application on time. So on time daw yung kanilang na-submit. Teka lang, meron ba ditong ano? Yun, hiniling naman ng ayan, hiniling ng ads. Wait lang mga ka-uncle natin dyan.
kampo ni De Leon sa IPO na ibasura ang sinampang oposisyon ng tape dahil tapos na raw ang palugit sa paghahain ng oposisyon. Magkagayon man, nauna nang ipinahayag daw ni Bureau of Trademarks IPO Director Jesus Antonio Ross na kinikilala na kanilang tanggapan na ang tape ang prior registrant ng Itbulaga trademark. Hindi, totoo naman yun kasi kaya nga na-approve yung una nila from 10 years ago pa, di ba? Pero syempre, that is still kumbaga, ano pa rin yan. Kaya nga, merong cancellation na sinusulong yung kampo nila Attorney Buko para po makansela yung pong trademark ng tape. Ayun. So, sabi ni Attorney Maggie, tape promptly asserts its prior ownership, thereof being the prior registrant. Yun. So, binabanggit din dito yung na-renew daw, pero naklaro na naman yan ng IPO na yung renewal ay parang, renewal ng lisensya. Diba? Pero hindi siya nakaka-apekto doon sa mga cancellation case. Okay, so ano ba yung pinakita dito? Wala namang date na pero ito yung sinasabi nila, Attorney Maggie, na September 1 daw. Pero according doon sa article ng Abante, okay, so buksan natin yung sa article nung Abante, yung mga hanapin yung screenshot ko, na hindi naman daw hindi naman October 1 yung pong deadline. Ang totoong deadline ay September 29. Okay? Yun po yung totoong deadline kasi yung pong lumabas yung kay Joey De Leon ay August 29, hindi September 1. Ang punto dito kasi last minute magsasubmit ito sila Attorney Maggie, 'di ba? So kaya tuloy nagkakaroon ng problema. Kung mas maaga sana, 'di ba? Kung sinubmit na ng a week before sana, wala tayong pinagtatalunan na ganito. Ito yung sinabi dito sa article ng Abante. Basahin ko lang din sa inyo graphic data. Pero malinaw na isinasaad sa erratum na this republication does not extend the opposition period. So, ibig sabihin, erratum yung pong nalabas noong September 1. At yung actual na simula ay August 29 dapat. Okay? So, ayun. So, yun po. Sa ilalim daw ng Rule 703, nakasaad dito, when no opposition is filed in 30 days, ay automatic po registered na on the next calendar day. So, technically, dapat po registered na yung kay Joey De Leon. So, mag-design nila po yung IPO. Ano ba dapat yung simula sa kanila? August 29 o September 1? Kasi kung September 1, 30 days, so, October 1, kaso October 1 nag-fall on Sunday. So, hindi ko din alam kung tatanggapin din nila yung excuse na yon na October 2 kasi walang pasok ng Sunday. Ba't hindi nyo sinubmit ng Sabado o nung Friday? Diba? Kumbaga, kailangan sumunod dun sa rules. So, I'm not really sure kung paano tatakbuhan mga technical na mga abogado na po nagtatalo dyan. Pero yan po ang status po ngayon pagdating po. Kasi, pag hindi na tinanggap ng IPO yung pong opposition ni na Attorney Maggie, diba, tinatanong ko yan kay Attorney Buko noon, tataka din kami, bakit hindi pa rin sila nagpapasa ng opposition nila? So, pag hindi kinanggap ng korte yung kanilang opposition, ibig sabihin po, magiging registered na yung pong Itbulaga ni Joey De Leon. Pero that doesn't mean na panselado na yung Itbulaga ng tape. Sabihin, dalawa silang registered. O meron pa isang kaso sa IPO, yung cancellation naman nung sa tape. So, iba pang usap. So, magulo. So, isa lang ang punto dyan, dehado ang tape. Yun lang yun. Ang mangyayari, dalawa silang may-ari nung Itbulaga. 41 si Joey, tapos yung merch yung sa tape Itbulaga. So, kung paano po yun magta-translate doon sa korte sa Marikina, ibang usapan pa rin po yan. So, napakahabang usapan po talaga nito. 4 na buwan na natin pinag-uusapan nito. Pero maganda nakikita natin kung paano yung mga proseso sa korte. Kasi kailangan mong protektahan yung mga trademark mo. Yung mga original ideas mo, kailangan mong protektahan sa korte. Ayos lang yan kahit matagal yan kasi may maliwanag na dehado yung tape dyan. Hawak na siguro hawak na ni Joey De Leon, di ba?
Ayan, may nasagap na naman kayong Showbiz Chika updates. Ayun. Ang channel nito ay kay Celebrity Updates. Nasa description lang po ang kanyang channel. Pakisubscribe, pakibisita na lang po. Ayun, at kung kayo pala ay bago sa ating channel, hinihikayat ko po kayong subscribe ang ating channel. Paki-like, comment at pahit rin sa ating notification bell para ma-update kayo sa ating mga bagong ina-upload. Ayun guys, maraming salamat po sa inyo. Hanggang dito na lang po. God bless and keep safe po. Ayun, babush.